Umangat ang kabuuang financial standing ng Pag-ibig Fund dahil sa malakas na kita mula sa investments, kung saan sa pagtatapos ng 2025 ay umabot sa 1.23 trillion pesos ang kabuuang assets ng ahensya. Si Vin Pascua sa balita. Halos 50% ang itinaas ng investment income ng Pag-ibig Fund sa 9.43 billion pesos noong 2025 ayon sa ahensya na nagpapakita ng matatag nitong pananalapi at kakayahang ipagpatuloy ang abot-kayang housing financing at pagpapalago ng ipon ng mga miyembro dahil sa mas malakas na kita mula sa investments. Umangat ang kabuang financial standing ng Pag-ibig Fund sa pagtatapos ng 2025, umabot sa 1.23 trillion pesos ang kabuang assets ng ahensya habang pumalo sa 190.13 billion pesos ang gross investment portfolio, mas mataas ng 55.27 billion pesos o 41% kumpara noong 2024. Malaking bahagi nito ay inilagak sa government securities habang ang natitira ay nasa time deposits, corporate bonds at preferred shares na dumaraan umano sa mahigpit na pagsusuri. Ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Secretary Jose Ramon Aliling na siya ring chair ng Pag-ibig Fund Board of Trustees, patunay ang paglago ng investments ng kanilang responsableng pangangalaga sa ipon ng mga miyembro. Dagdag niya, sa pamamagitan ng maayos na pamamahala sa pananalapi, patuloy nilang pinatitibay ang katatagan ng pondo at napapalago ang kita ng mga miyembro habang napapanatili ang abot-kayang home loans sa ilalim ng Expanded 4PH program. Sa kabuang assets ng Pag-ibig Fund, 922.07 billion pesos ang mula sa housing-related assets, habang 96.41 billion pesos ang nasa short-term loans. Umabot naman sa 190 billion pesos ang income-generating investments at ang natitirang 25.98 billion pesos ay nasa iba pang assets gaya ng property at equipment, cash at intangible assets. Samantala, iginit ni Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Merlene Acosta na isinasagawa ang lahat ng investment decisions sa ilalim ng matibay na governance framework upang maprotektahan ang ipon ng mga miyembro. Of the 2025 dividend rates for Pag-ibig regular savings and the return rates for the MP2 savings. All these accomplishments show one thing: Pag-ibig Funds is strong, is stable, and ready to deliver in steadfast support of President Ferdinand R. Marcos Jr.'s directive to provide our fellow Filipinos with better and more dignified lives under a bagong Pilipinas. Binigyang diin pa ni Acosta ng mas mataas na investment income ay tumutulong upang maihatid ang mas kompetitibong kita sa mga miyembro habang patuloy na sinusuportahan ang housing at short-term loan programs sa buong bansa. Sa ilalim ng charter nito, ibinabalik ng Pag-ibig Fund ang hindi bababa sa 70% ng taunang net income bilang dibidendo sa mga miyembro. Noong 2024, nagdeklara ang ahensya ng 6.60% na dividend rate para sa regular savings at 7.10% para sa modified Pag-ibig 2 savings o MP2 savings, ang pinakamataas mula ng pandemya. Inaasang iaanunsyong dividend rates para sa 2025 sa Pebrero 27. Nananatiling nakatuon ang Pag-ibig Fund sa pagpapalago ng ipon ng mga miyembro habang pinananatiling abot kaya ang home financing para sa mas maraming pamilyang Pilipino. Vin Pascua para sa Mata ng Agila. Batatag, batapang, batapat.